Sino ba talaga ang gumagawa ng budget ng Pilipinas? Alam mo ba na hindi si Pangulong Marcos ang mismong gumagawa ng budget ng Pilipinas? Marami sa atin nag-aakala na presidente ang nagtatakda ng lahat ng pondo. Pero ang totoo, mas komplikado ang proseso. Ganito kasi yan. Tuwing taon, ang Department of Budget and Management, DBM, ang naghahanda ng National Expenditure Program. Parang proposal ito ng gobyerno kung saan ilalagay ang pera ng bayan para sa education, health, infrastructure, defense, at iba pa. Pagkatapos, ipapasa ito sa Kongreso. Dito na pumapasok ang House of Representatives at ang Senado. Sa House, dinidinig ito ng Committee on Appropriations, habang sa Senado naman ng Committee on Finance. Dito na nangyayari yung tinatawag na insertions o dagdag bawas. Kung minsan, may mga mambabatas na naglalagay ng pondo para sa mga proyekto sa distrito nila o binabago ang alokasyon, at para mapag-isa ang version ng House at Senate, may tinatawag na Bicameral Conference Committee o BICAM. Sila ang nagtatanggal o nagdadagdag ng mga items bago maging final budget. Kaya kapag may nabawas na pondo para sa education o may nadagdag na questionable na proyekto, hindi ito gawa ng presidente mismo. Ang BICAM ang may malaking papel dito dahil sila ang nag-a-approve ng final version bago pirmahan ng presidente. Oo, may kapangyarihan si Marcos na i-veto ang ilang probisyon, pero sa totoo lang, halos lahat ng utang at dagdag bawas sa budget ay resulta ng mga nangyayari sa loob ng Kongreso, hindi lang sa Malacanang. Kaya kung nagtataka ka, bakit lumalaki ang utang ng Pilipinas? Isa sa mga dahilan ay ang paulit-ulit na insertions at dagdag bawas na ginagawa ng mga mambabatas. At ang kawawa, tayo, mga ordinaryong Pilipino, dahil sa huli, utang na babayaran natin lahat.